game. Nilampaso agad ng Judiciary Justice Servers ang Senate Lady Defenders sa tulong ng mga quick attack ni Bedjek at Boras, kaya nakuha nila ang unang set sa score na 25-18. Sa second set, dumipesta naman ang Lady Defenders sa tulong ng mga atake nila Cecilio, Sabas, Boras at Tobiera, kaya nakuha nila ang set 2 sa score na 21-25. Sa third at fourth set, kabado ang dalawang koponan dahil umabot sa crucial game ang laban. Ngunit di naman bumitaw ang Justice Servers, kaya nakuha nila ang dalawang set sa score na 29-27 at 25-13. Best player of the game, si Aleli Boras ng Justice Servers na may 10 attacks at 2 service aces. Maganda yung naging teamwork, no? They really work hard doon sa mga areas na yung gaps namin, na especially sa service, sa receiving, no? And then setting yung apat na yung setting and then spiking. Yung last game at saka the previous games, doon umaangat na yung ano, doon mo nakita. Mga first few sets namin, okay naman yung naging ano namin, depensa namin. Kaya lang siguro medyo yung errors namin hindi namin na lesson. So doon talaga yung mga attack errors namin. Tapos yung napagod na rin yung mga pa-seniors napagod na. Sa second game, panalo ang SSS Passion Protectors laban sa DFA Emisaries sa 3-1. Sa unang set pa lang ng laban, nakipagtunggalian na ang Passion Protectors sa Emisaries sa tulong ng mga sunod-sunod na atake ni Sem Muang at Camacho, kaya nakuha nila ang unang set sa score na 25-20. Nakuha naman ng DFA Emisaries ang second set laban sa Passion Protectors sa score na 20-25 matapos ang crosscourt attack at drop ball ni Nakat Magsumbol at Yvonne Reyes. Sa third and fourth set, mas pinalakas ni Sem Muang at Camacho ang mga atake at hulog ng bola sa Emisaries, kaya nakuha nila ang dalawang huling set sa score na 25-12 at 25-19. Best player of the game si Patchari Sem Muang ng Passion Protectors na nakapagtala ng 34 attacks, 1 block at 1 service ace. Yung kung ano yung pinag-practicean namin kagabi, at least lumabas lahat. Tsaka bago matapos yung season, nag-almost complete yung lineup. Kasi nakarecover ka. Labas nga lang ng hospital yung setter. Medyo kinapos lang kasi yung setter ko nawala ng third set. So malaking bagay kasi pagka wala kang setter. Wala naman akong segunda. Kaya mahirap adjustan pagka ganun. Wala namang ibang nag-set. Di rin namin na-practice yun kasi di naman namin na-expect na may ganyan mangyayari. Sa third game, nakipagbakbakan ng BFP Lady Firefighters kontra sa Comelec Suffragettes sa tulong nila Abeliana, Diaz, Adolfo at Bentic, kung saan nakuha ng Lady Firefighters ang dalawang magkasunod na set sa score na 25-20 at 25-12. Hindi naman nagpatinag ang Comelec sa ikatlong set ng laban nito sa BFP sa pinalakas na cross-court attack ni na Generali at Tanagan. Nakuha ng Suffragettes ang third set sa score na 18-25. Sa fourth set, tinapos na ng Lady Firefighters ang laban sa Suffragettes sa mga running attack ni Adolfo, combination play ni Bentic at Abeliana sa score na 25-10. Best player of the game, si Fanny Adolfo. Ito na ang kalabing-anim na straight wins ng Lady Firefighters, kaya nananatiling nasa ikatlong rank sila sa game standing na may 11 wins at 3 losses. Nasa ikapat naman na pwesto ang Comelec Suffragettes na may 8 wins at 6 losses. So far, happy naman kasi pang 11th, no? Pero hindi talaga everyday okay. Talagang kakaroon talaga ng tawag siya, mga errors. Hindi talaga mawawala yan eh. Natural volleyball to. Kaya yun ang paulit-ulit namin sinasabi sa kanila na wag silang susuko hanggat hindi pa tapos, hanggat wala pang pitong mahaba hindi pa tapos. Back to basic kami ulit. Kailangan namin silang pukpukin kasi semifinals na eh. Kahit natalo naman kami,
papasok ng Final Four, nakakuha kami ng set. Nakapag-adjust kami, maraming wala sa amin, pero yung adjustment, mabilis sila nakapag-adjust. Ayun naman yung importante, nakapag-adjust agad kami. Samantala, abangan sa susunod na bakbakan sa Liga ng Public Servants sa Win in Sports, Win for Charity sa June 19, Miyerkules sa Paco Arena, Manila. Magtutuos ang Senate Lady Defenders laban sa DFA Emisaries sa first game alas 12 ng tanghali. Susundan naman ito ng paghaharap ng PNP Lady Patrollers kontra AFP Lady Gunner alas 2 ng hapon. Live ito mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.